Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga tao noong panahon ni Propeta Oseas ay gustong lumapit sa Diyos. Napakaganda ng hikayat nila sa isa't isa. Halikayo at tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya na nanugat sa atin ay siya ring gagamot. Kinikilala nila na ang kahirapan na naranasan nila bilang bansa ay galing sa Diyos. Yan ay pahiwatig sa kanila na mali ang kanilang landas. Pero ang Diyos ay hindi nagpaparusa kahit galit siya o ibig niyang maghiganti. Nagpaparusa siya kasi upang hikayatin tayo na magbalik loob. At ito naman ang hinahangad ng mga tao. Kaya patuloy ang pag-anyaya nila. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala. Kahit na ganito kadilim, gaano kadilim ang gabi, dadating ang bukang liwayway. Kasi nandiyan na ang bukang liwayway, darating na ang liwanag ng umaga. Siguradong darating ang kaligtasan, kaya lumapit tayo sa Diyos. Maganda ang balak ng mga tao na bumalik sa Diyos. Bakit nagalit pa ang Diyos sa kanila? Ang tanong ng Diyos, anong gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ang Ephraim ay ang pangunahing tribu ng kaharian ng Israel. Anong gagawin ko sa iyo, Huda? Ang Huda naman ay pangunahing tribu ng kaharian ng Huda. May pagkukulang ang mga tao sa dalawang kaharian. Kahit ang gusto nilang bumalik sa Diyos, may mali pa rin sila. At ano ang mali nila? Ang kanilang mabubuting balak ay pansamantala lang, tulad ng hamog sa umaga na madaling mawala. Pagdating ng init ng araw, nawawala na ang hamog. Pagdating ng konting pagsubok, nawawala na ang magandang balak nila na bumalik sa Diyos. Ang unang mali nila ay hindi naman nila dinidesisyonan na bumalik sa Diyos.
It was just a passing intention. Hindi naman talaga sila seryoso. Ang pangalawang mali nila, akala nila bumabalik na sila sa Diyos kung sila ay nag-aalay ng handog sa templo. Ang ibig sabihin kung gumagawa sila ng mga pantemplong gawain, mga gawaing pansamba. Ganun ang iniisip ng marami ngayon. Ang pagbabalik sa Diyos ay ang pagsimba. Magsimba na, magdasal na ng rosary, magnobena na, magprosesyon na. Oo, magaganda yan, pero hindi lang yan, sabi ng Diyos. Katapatan ang nais ko, hindi hain. Ang pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang paglapit sa Diyos ay pagiging tapat sa Kanya at paggawa ng katarungan. Ito ay ang pagsisikap na makilala siya at sundin ang Kanyang landas. Hindi tayo makakalapit sa Diyos na hindi tayo lumalapit sa ating kapwa. Lumalapit tayo sa ating kapwa sa pamagitan ng pagiging makatarungan sa kanila at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lumalapit tayo sa Diyos kung sinisikap nating kilalanin siya at alamin ang Kanyang kalooban upang ito ay sundin. Minsan, ang mga panrelihiyosong gawain natin ay naging pantakip lang sa kabulukan na nasa loob natin. Nagsisimba nga, sumasama nga sa prosesyon, nagdarasal, pero nandyan pa rin ang paghinanakit sa kapwa, o ang pagsasamantala sa iba, o ang pagwalang kibo sa kahirapan ng iba. Si Jesus na dumating sa lupa upang dalhin tayo sa Diyos, ay hindi lang tayo tinuturoang magdasal. Tinuturoan niya tayo na mahalin ang kapwa at tulungan sila tulad ng Kanyang ginawa. Sinabi pa niya na kung ano ang ginagawa natin sa nangangailangan, ay ginagawa natin sa Kanya. Hindi tayo makalalapit sa Diyos kung hindi tayo lumalapit sa ating kapwa. Salamat o Diyos na magandang aral mo sa amin. Gusto naming lumapit sa iyo. Hindi lang ito isang daanang kagustuhan. Seryoso po kami rito. Tulungan po ninyo kami na maging tapat sa aming kapwa upang maging tapat kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.